understanding, compassion. So, gibalik-balik ra gyapon ng compassion, no? Meaning to say, mga igsoon, ang gentle nga tao, soft ang iyahang action, o light ang iyahang effect sa iyang kinabuhi. Ang tao nga gentle, light na siya o personality. Kanang, pag gentle kaganahan ang tao mo, apat ni mo. Ganahan ang tao makigharong nimo because you have exhibited the virtue of gentleness. Bisan og dako kag lawas, intimidating kag barog, but when you exhibit a virtue of gentleness, ganahan sila muduol nimo. Kaya nga no, because your actions are light, your effect are gentle. And lastly, mga igsoon, patience. Patience, ikalima nga virtue na nga gitudlo diha sa verse 12. The capacity to accept or tolerate trouble, delay, or suffering. Mo ang patience. Ang tao nga aduna siya kapasidad mo dawat sa mga samukan, sa mga masamok nga tao, or katong hinay. Kabalo siya mo dawat kung nahihinayon, delay. Nasa patience. Kunya, katong mga samukan o mga naigibati, na dili siya ka-deliver dayon sa gi-expect, ang person nga kahibalo muhuwat sa iya, mao na ang tao nga patience. Again, mga igsoon, balikon ako ang verse 12 nagsulti, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Kabalo ko mga igsoon nga lisod kay ni buhaton, labi na ning humility. Share ang nakoy isa ka friend nga nag-share nga lisod lagi dawaton ang pagbadlong, no? Di na lang ko mag-name sa names, pero ingon siya nga, lisod dawaton ang pagbadlong sa isa ka tawo nga maldito pa sa imo. Diba? But when we are clothed of humility, kabalo ta mo dawat ana ang pagpadlong. Na-gets na to, no, mga igsoon. Mo na siya key. Mo na nga, dapat unta kita madasi. Kaya nga no, we are an organization, a church organization nga maayo kayo ang mensahe. Kita ang church organization nga maayo kayo ang message of salvation. Ours is better than the others. But why are we not growing? And why are we even vanishing? Anong wala man madaghan? Nagsalig manggod ta sa ato, sa ako. Mayon padayon, ang akong mga angkol mo ay nagtukod ani. Nagsalig na ka sa imuhang pedigree. Ang akong mga uyuan mo ay nagtukod ani, mo ay nangulo ani kaniadto. And then what happened now? Later man ka mo. Why is this church not growing? If this church is not growing, then we did not become effective, mga igsoon. If Southern Baptist churches are vanishing churches, then we did not become effective. And what hinders this? Unsay nakababag aning dili nato pagka-epektibo? Because of us. Wala na naging blessing ang imong kinabuhi sa imong silingan. Wala na naging blessing ang imong kinabuhi sa imong igsoon. Wala na naging blessing ang imong kinabuhi sa imong mismong pamilya. Wala na naging blessing ang imong kinabuhi sa kauban nato sa church. Mo na magsimba na dito sa Pikas, inumdum mo na sa kasimbahan sa Davao Oriental nga Baptist gyapon, Southern Baptist Church, very promising church. Kantsawan na lang namo, ako taga Davao Oriental magyud ko. Kay ato kag simbahan, ay ato ko simbahan Baptist Big. Asa man katong Silent Night o Joy to the World. Nabungkag ang simbahan tungod kay dili gusto ni ako og bibo. Unya na po'y sila nga kumingon nga gusto ko og bibo.
nabungkag sila. Ang isa dito sa Joy to the World, ang isa dito sa Silent Night. Broken Baptist Church. Is this thing happening in our churches today? Try to reflect. If these things are happening in our churches today, then we are not living what is being provided by verse 12 of chapter 3 sa Colossians, mga igsoon. Wala na nato ginabuhia ang gisulti sa versikulo 12, chapter 3 sa Colosas. Wala na ta nagbaton og kinabuhi nga gentle, long-suffering, o humility. Kaya nga no, because ako. Kung na mga, di ba, ang patience, itong balik ta sa atong murag 3 years or 4 years ago nga nakatambong ko sa katiguman sa mga Baptist dito sa Maharlika. Nag-away ang mga pastor para bagyot to sa 5,000. 5,000 baganto or 2,000. Nga kahatagon ako sa kwarta. E kung nga nung makig-away man taong na ay makiglalis, let it be. At ihatag ako na para tumiba. Because, mga igsoon, hinumduman nato, kung nata sa Diyos, God's work done in God's way will never lack God's provision. Kung kanang 2,000 sa association, di na mahatag kanimo, ayaw kahadlok. Kanang 5,000 nga inyong gilalisan, ihatag na lang na sa kusog makiglalis. Just to buy peace. Kanong lalisan pa maninunan nato, hala, basta dus ka oras, alis, ang presiding officer, murag, gawas ang singot. Ito ram kus gawas ni Mangko. Nganong mga Kristohanon, nganong mga Baptist, mag-iaway, mag 5,000. Oh, I do not remember. Basta, kato nga kwarta to sa association, murag aid bali sa mga kasimbahanan. Mura man og nalimot sa grasya sa Dios. Kung naay mangilo kay namo, murag ang akong pagsabot adto, kato nga simbahan dapat ilaha pa to niyang ilaktawan sila sa isa ka simbahan. Unya katong nalaktawan, nangisog siya. Ay dili na dapat kami pa dapat ang makadawat karon. So nga na ba ang nahitabo? And I tell you, this is the same people that I saw. Maurag gyapon ni nga grupo akong nakita kaniadto. Siguro nayusan ninyo nga mautoy ako nadunggan. Mautoy ako nakita. I just could not remember your faces. Kay tagsaraman ta magkita. Pero mautoy na tanong sa akong una-una nga ningon ko nga, mao ba ni ang grupo nga akong pailawman? Nag-away sila sa 5,000. I'm not sure, 5,000 or 2,000. Kaya ningon to isa kasi man, dapat kami pa, ngayon, anong dito naman na sa ila? Again, I tell you, do not forget the grace of God. Balikon ako, God's work done in God's way will never lack God's provision. Ang buhaton sa Diyos, nga buhaton sa pamaagi nga gusto sa Diyos, dili ka na magkulang og suporta sa Diyos. That's a promise of God. So kung naay mag-insistar sa iyang 2,000 nga, iyaha, bisag gilaktawan ka, the best attitude should be, okay, imo na lang na, Brad, ang Diyos dili magkulang ka nako. Sugra ba mo memorize o kuan kanang ang Diyos di magkulang ka nako. Sagay na nga verse. Philippians 4:9-10. Di ba? Filipos. Mamitaw na nga, sa matag simbahan nga, ako mapailaw dito sa Boston Baptist Church, diri sa Maharlika, ug sa ubang mga simbahan. I discourage kanang naay kalihukan simbahan manulisit. Kay sultihan ko kamo mga igsoon, kanang mga tao sa gawa makasabot sa atong baruganan o sa atong katudluanan o sa atong kalihukan. Magbagulpol na sila. Ato na bang targiton og sulisit ka ng politiko? Unya, pagkahuman, maulaw ang politiko mo balibad kay, uy, dawat na lamang makakuha ko aning 20 ka grupo. Pero I tell you mga igsoon, mao ka na ang tao nga magsalig sa God's word.
done in God's way will never lack God's provision. Let God people take the pain of building God's word. Nganong atong mga tao nga wala magtamod sa atong pagtulunan o sa atong Ginoo, atong mangkuan, solisitan pa bitbito nato sa tong burden. Nga supposedly that is our burden. Di ba? Ang tawag ana mga igsoon, di man na sila kabalibad. Kay labi na politiko hiyawat raw ting eleksyon. Bugat ang iyang kasing-kasing hatag na ang tawag na tulisit. Dili na sulisit. Tulisit kung mahimo pagani daganan ka nga naghatod. Dili ka maulaw. Ikaw nga nag-ingon nga ang Dios nako gamanan, ang Dios nako buutan, ang Dios nako buutan, ang Dios nako mutuman sa iyang saad. Di ka maulaw. Wa ka ngadto sa Dios, tuwa ka sa politiko. Mahawa ko ng inyong grupo if that is your attitude. Because kung tinuod pa ng atong istorya nga ang Ginoo mutuman sa iyang mga saad ug di mo pasagad, di ka mahadlok, di ka modulo ng politiko. Right. Kung tinuod pud ka nga naa sa Ginoo, you will share the burden of the works of God. Dili kay lingkod ka lamang diri, amot kag 5, bisag ang amoton 1,000. Kabalo mo mga igsoon, kanang mga dalo mao hinunay ampan. Kita mo, try to observe people. Kanang mga tao nga daluan mao nay maglisod. Pero try to be generous. Try to be generous to God. Ablihan niya ang gangahan sa langit. Unya iyang ibubo, ningon pagani nga, press down, shake it again, and run it over. Ang imong sudlanan sa imong panalangin, maglisod na ka og salo. That is a command with a promise, mga igsoon. Mo na, kamong mga baptist kay kamong nag-angkon man mo nga, luwas na. Bugiro mo kayo. Pinood ba na, Brad Dili? Bugiro mo kayo. Ingon mong luwas na. Niya, di mo manghambog direk pagdag. Mga bulaton simbahan. Pahambog po mo Bugiro, magkamong luwas na mo. Pahambog mo. Nga mo amot sa mga bulaton simbahan. Kung di magkakaamot sa kwarta, amot sa imong kahago. Dili kay dawat libre. Or gitawag dawat limpyo. Kay dili ka na ang gi-expect sa Diyos kaninyo. Di mo mga ulaw, ang mga simbahan sa baptist, mga pangit. Mo siguro nang wa na po'y muduol. Murag sinihan ba? Sinihan bitaw nga kanang lagom-lagom nagpintal, di na duulon. Sinihan nga gwapong pintal, gwapong presentation, aduulon sa mananaaway. Una, mga igsoon, ayaw ninyo ingna ang Ginoo nga kuan kanang pobremi. Kay daghan in taon mga pobre nga gwapo silang simbahan. Kana ding mga iglesia, gwapo man na silang simbahan. Nya, dato pa na sa inyo? Di ba parehara man na sa ato o kahintang kinabuhi? Nganong di man ta makapagwapo sa simbahan? Ayaw ninyo limitahi ang Diyos. Ayaw ninyo kalimti ang grasya sa Diyos. Kay ang God's word, done in God's way, will never lack God's provision. Ayaw, kalimtan na nato na malipay bitaw ko. Nganong naamay mga kasimbahanan nga gwapo. Nganong ato adi man. Malipay ko mutanaw sa mga simbahan ba nga nanga-improve bitaw. Eh nakita na ako nga mga tao diya nagtrabaho sa Ginoo. Labay ko sa una sursiko. Oh, pastor, murag na sagbut-sagbutan na. Siguro lang patrabaho. Pero kay palo mo, malipay ko sa ako kasing-kasing mutanaw sa akong mga kaigsuunang simbahan nga nagpa-improve sa ila simbahan.
Nakuha ninyo na mga igsoon. Bisag dili ko membro niya ng simbahan, sa ngalan nga kaigsuunan ko na nga simbahan, that will put a smile to my face. Maghatag nagkalipay sa ako naong. Bisag wa ko gikaamot diag piso. Nakuha nato na mga igsoon. God's word done in God's way will never lack God's provision. Mao na nga patya na ng old self. Kay kanang old self nga naa sa inyong kinabuhi, mao na nakahinder sa mga buluhaton sa Dios. Mao na mapugong nimo nga di mo hatag. Labi nagtingtay niya, Lord, gamay naman lang, Lord, kung kuan man para bambay nitong utang silingan. Trust God. Try it. Ang Diyos mismo nag-challenge nimo. Ang Diyos nagdasig nimo. Testingin. Testingin. Apay atong panultihon bitaw sa mga baptist nga basta nasa Ginoo kuno pobre. Basta kuno nay kwarta, wa nay Ginoo. Nay mga baptist nga ingana og prinsipyo sa kinabuhi. Magpakapobre na lamang po sila. Di na lang po mangandoy nga mo improve. Kaya kung mangandoy mo improve, ingno na dayon taog kalibutanon. Di ba? Wala yung mga prinsipyo sa ubang mga baptist. But the truth is, when I reviewed the Bible, there are many people in the Bible and God's people, mga sinugo sa Diyos, nga mga dato. Abraham, dato to sa iyang panahon. Diba? Sila, dato to sa iyang panahon. Si David, dato to sa iyang panahon. So, dili, pasabot kay nagbaton ta Ginoo, pobre. Nagpasabot na, kung nagbaton ta Ginoo, ang grasya sa Diyos naa sa iyang katawan. Balikon ko, God's word done in God's way will never lack God's provision. Mga igsoon, basahan na to ang verse 17 agig panapos. And whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Sabi ni Saya pa, bisag unsa pa may imong buhaton, sa pulong man o sa buhat, buhata kini, ginamit ang pangalan sa Ginoong Hesus, pagpasalamat ngadto sa Dios Amahan, o pinaagi kaniya. So, sa tanan na itong mga buluhaton, mga igsoon, hindi na ito kalimtan. So, ang mga baptist dapat magpakadato para sa Ginoo. So, kung kamo, inyong mga simbahan, ayaw ni nga, pumungulang ka na simbahan na, kaya namang ko yung mga membro diya nga naahan. No, it's not. I don't believe it. Dili ko nagtuwa na. Kaya kung bisag mga membro diha nga simbahan, mga pobre na nga mga simbahan, kung ang panalangin sa Diyos pagkuban kanila, ugwapo yun. Sa diha lang nga kita makalimot, kung dili ta mugunit sa grasya kag isaad sa Diyos kanato, dili pod makita ang grasya sa Diyos sa atong nabuhi ug sa atong simbahan. Mao na nga pamiyaan mo mga pastor. Tinood man, mga baptismen, mao na pamiyaan mo mga pastor. Kay wa naman ninyo gipakaon ng inyong pastor. Ayaw ko na mo pagdinalo. Tistingin ninyo. Ang grasya sa Diyos dili magkulang kaninyo. Mangulit na ta kay ibira-birahan ako ni attorney. Balik ko na ako mga igsoon. God's work done in God's way will never lack God's provision. Sa Bisaya, ang bulaton sa Diyos nga buhaton sa pamaagi sa Diyos dili magkulang sa suporta sa Diyos. Mag-ampok ta. Father God, salamat ni mga tao karon nga aniya ning simbahan.
nagapaminaw sa imong pulong, Ginoo. Ikaw magahikap sa ilang mga kasing-kasing, Ginoo. Doon tay dako nga panghitabo sa ilang mga kinabuhi sugod karong adlaw, Ginoo. I-transform ang ilang kinabuhi, Ginoo. Pangi sila. Kaming tanan, Ginoo. Ayaw kami biyai. Nasayad kami, Ginoo, nga kung wala ikaw sa among kinabuhi, we are weak, we are nothing, di kami dapat manghambog sa among kaugalingon. Lord, tudloy kami nga buo na mo ang among daan nga kinaiya, ug daan nga kinabuhi, Ginoo. Ug isulog na mo ang kinabuhi nga imong gusto nga among kinabuhi. Ubani kami, Ginoo, ikaw magapanalangin sa mga baptismen sa Bethel Association of Southern Baptist Churches. Ikaw mag-bless kanila, Ginoo. Padagayaon mo, Ginoo, ang imong mga panalangin nining mga tawhana karon. Ang ilang mga panginabuhian, Ginoo, tanang mga baptismen nga niya karon, Ginoo. Ako paghamyo, Ginoo, nga ilang mga panginabuhian imong padagayaon, Ginoo. Ang blessing, Ginoo. Sa mga baptismen nga niya karon, Ginoo, sa mga nag-uma, ikaw magapadagan sa ilang abot, Ginoo. Tagay silang kakugi, Father God, nga magtrabaho, Ginoo. Tagay silang giya, Ginoo. Ang ilang mga hayupan, padaghanon mo. Tagaan mo maayong panglawas ang ilang hayupan. Tagaing maayong kondisyon ang ilang mga tanong, Ginoo. Kumuha sila nga channel of your blessings ngadto sa daghang mga tao. Lord, sa mga kaubanan na namo nga baptismen, Ginoo, nga nagtrabaho sa gobyerno, ikaw mag-bless kanila, Ginoo, nga magtrabaho sila bisag way nagtanaw kanila. Magtrabaho sila, Ginoo, nga magtinarong, Ginoo, dili magpaglimbong sa oras sa gobyerno. Nagaig may panglawas ang ilang mga lawas, Father God. Lord, sa mga baptismen nga niya karon na ng negosyo, naghangyo ako, Ginoo, nga ikaw magapadagan sa ilang customer. Tudloy ang ilang mga customer, Ginoo, mga tiil, Ginoo, mudol sa ilang mga negosyo, Ginoo, mupalit niini. Lord, tudloy ang mga kaubanan na mga baptismen, Ginoo, nga muhatag og nagnegosyo, Ginoo, muhatag og saktong sukli, Ginoo, saktong timbang sa ilang mga baligya. Ikaw mag-bless sa ila, Ginoo. Baga-protect, bisan pa man, Ginoo, sa tanan namong mga kaubanang baptismen, Ginoo, nga na nagbiyahe, Father God, na nagsakay sa mga motor, sa mga nagkalain-lain nga sakyanan, Ginoo, ikaw maghatag og special na blessing. Lord, ang mga baptismen sa Bethel Association of Southern Baptist Churches, Ginoo, akong giampo, Ginoo, ngayon mo sila nga sandayong sa imong mga panalangin. Ngadto sa uban, Ginoo, imuha sila nga sandayong sa imong mga panalangin, Ginoo. Unang-una ngadto sa ilang pamilya, sa ilang mga paryente, sa ilang mga silingan o diha sa ilang kaubanan simbahan. Bless these people, O Father God. Ikaw magabag-o sa ilang kinabuhi. Ikaw mong giduulan, gipasalamatan, pinagi sa pangalan ni Ginoong Kristo, among Diyos ug among maluluwas. Amen o Amen. Amen. Amen.